Ang lahat na meron tayo na kaloob ng Diyos ay hindi likas na atin kundi mga ipinagkatiwala lamang sa ating pamamahala upang gamitin sa tama at maayos, lalo na ang ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin ni Jesus na kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto, ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo, gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay manager. Mga kapatid, lahat tayo, lahat ng meron tayo, lahat ng sinasabi natin at inaari nating atin, ang katotohanan po niyan ay hindi. We are not the owners. We are only managers. Lahat tayo ay tagapamahala lamang. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Kaya nga simulan natin ang pagninilay natin sa pagtutuwid ng ating mga paniniwala sa buhay. Tayong lahat ay hindi owners, kundi managers. At napakahalaga na kilalanin natin ang tunay na may-ari. Oo, mahalaga yung sinasabing owning para yung itinuturing mong sa iyo ay ingatan at pangalagaan mo. Para involved ka doon, yes. But, hindi natin dapat ipalit ang ating sarili sa tunay na may-ari nito, ang Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, ng ating lakas, ng ating katawan, ng ating pamilya, ng mundo na ating ginagalawan, ng kapwa-tao na ating nakakasalamuha. Lahat-lahat ng meron tayo, ang Diyos ang nagmamay-ari nito. At lahat ng ito ay pawang mga pahiram, paggamit lamang sa atin. We are not the owners but managers. Yan ang sinasabi sa ating gospel ngayong araw na ito. And what kind of managers are we? Paano natin pinamamahalaan? Tulad ba dito sa ating gospel? At sabi rito, nilulustay nung tagapamahala, nung katiwala, yung properties ng tunay na may-ari. Di ba natin nakikita ang ating sarili doon? Madalas tayo rin ganyan. Admit it or not, nilulustay natin ang mga kaloob sa atin ng Diyos. Paano? Ginagamit natin sa mga walang kabuluhang bagay.
ginagamit natin para sa pansariling profit, pansariling glorification, at hindi natin ginagamit ng tama at maayos at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid na tingnan natin, baka tayo ang tinutukoy dito sa kwentong ito na we squander God's blessings, God's properties, God's gifts. At ang bawat isa sa atin ay regalo din ng Diyos. Even relationships are God's gifts. Baka nilulustay din natin ang ating mga ugnayan. Kaya nga mga kapatid, itong kwentong ito ay actually para sa bawat isa sa atin, para sa ating lahat. At darating ang panahon, magbibigay sulit tayo at sasabihin sa atin ng Diyos, dahil nilulustay mo ang mga ipinagkatiwala ko sa iyo, tatanggalin na kita sa pamamahala. Mga kapatid, alam nyo, halimbawa itong katawan natin, kapag inabuso natin, darating ang panahon, sisingilin tayo. Yung buhay natin, kapag hindi natin ginamit sa maayos, sisingilin tayo. Tatanggalin tayo ng Diyos sa pamamahala sa mga kaloob niya na hindi natin maayos na pinamahalaan. Kaya tatanggalin sa atin, mawawala ito sa atin. No? Kaya nga, yung isang relasyon, kapag hindi mo pinagbuti, mawawala. Yung katawan natin, kapag hindi natin ginamit sa tama at maayos, kakasakit, mawawalan tayo ng kontrol. Kahit sa buong buhay natin kapag hindi natin inayos ang buhay natin, mawawalan na rin tayo ng kontrol sa buhay natin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung pamamahala ng tama at maayos ayon sa kalooban ng Diyos. At ito yung gustong ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Isa sa mahalagang role ng mga alagad ay ipinagkatiwala sa kanila ang isang dakilang misyon, yung pamamahala, pangangaral, pagpapabanal. At tayo rin ay merong mga tungkulin sa buhay. Noong tayo binyagan, tayo ay binigyan ng misyon na mamahala. Mamahala sa pamilya, mamahala sa ating kapwa. Yung iba ay tumatakbo sa mga posisyon sa lipunan o kaya naman mamahala sa mga samahan, organisasyon, sa simbahan. Sa iba't ibang pamamaraan, tayo namamahala. Pero yung buhay natin, pinamamahalaan din natin. Pangalawa, tayo ay may tungkulin din na mangaral. Ibig sabihin, mag-form, magturo, sa pamamagitan ng salita at ng ating gawa. Ang magulang may tungkuling pangalagaan, pangaralan, hubugin ang kanyang mga anak at ang mga guro at iba't ibang mga lingkod ng lipunan, ng pamahalaan, ng simbahan. Meron kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan. At ito ay pwedeng mawala sa atin kapag hindi natin ginagamit sa tama at sa maayos. Pangatlo, yung pagpapabanal. Ibig sabihin ito yung relasyon sa Diyos. Kapag hindi natin pinagbuti ang ating ugnayan sa Diyos, kapag pinabayaan natin ang ating buhay espiritual, kapag hindi ka na nagsisimba, hindi ka nagdarasal, mawawala yung relasyon natin sa Kanya. Hindi ang Diyos ang mawawala sa atin, kundi tayo yung lalayo at unti-unting mawawala sa Kanyang presensya. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga sinasabi dito ng ating Panginoon sa ating gospel. Kung yung mga makamundo, yung mga makasalanan, they are clever enough, na gamitin lahat ng meron sila sa kasamaan, tayo din, na mga alagad ng Diyos, na naniniwala at nagmamahal sa Kanya, ay gamitin din natin lahat-lahat ayon sa Kanyang kadakilaan, ayon sa Kanyang kalooban. Yung buhay, ayusin, yung katawan, pangalagaan, yung relasyon, ingatan, at lahat ng meron tayo material at espiritual na bagay ay kinakailangan gamitin natin ayon sa kadakilaan ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag natin itong gamitin laban sa Kanya at gagamitin paglayo sa Kanya. Mga kapatid, maraming mabuting tao sa mundo at kasama na kayo doon, kasama na tayo doon. Pero madalas hindi tayo gumagawa ng mabuti at hindi natin ginagamit ang mga kaloob ng Diyos sa kabutihan. Kaya ito yung hamon bilang mga managers, bilang mga katiwala at tagapamahala ng lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos.
Gamitin natin kung anong meron tayo sa ikadadakila ng Diyos, sa ayon sa kalooban ng Diyos, sa ikauunlad ng bawat isa, at ikaaayos, ikapapanatag, at ikapagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan, at kabutihan. Gamitin natin ang lahat bilang mga managers, bilang mga katiwala ng Diyos, ng kanyang mga pagpapala at biyaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami na maging mabubuting katiwala na makaloob mo sa amin. Naway kami maging matalino, masikap sa paggamit nito ayon sa iyong kalooban at kadakilaan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ebanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta.